Oo nga, parang ang dating opportunista. Sorry sa term, pero yun yung lumalabas. So, anong ginawa niya? Anong sagot niya dito? Ayun, ano kayang response niya? Katahimikan. Walang reply? Wala. Hindi siya sumagot, walang perang binigay, hindi bumisita. Para sa kanya, tapos na yung panahon ng pag-iyak o pagpapaliwanag. Yung silence niya, yun na yung sagot. Oo, parang yun na yung pinakamalakas na sagot sa lahat ng lait na tiniis niya. At tinitignan niya yung buhay niya ngayon hindi bilang revenge pero bilang justice. Katarungan para sa sarili niya. Tama. Kasi binigay niya sa sarili niya yung pagmamahal, yung safety na hindi niya nakuha noon. Sabi nga niya, ako na yung naging adult na kailangan ko noon. Ang ganda nun, I became the adult I needed. At binigyan niya daw ng kaligtasan yung inner child niya, kahit huli na. At yung pinakamabisang ganti daw talaga, yung umunlad ka, to thrive. Napakalakas na mensahe nun. At kung bubuin natin yung mga aral, nakikita natin yung pagbibigay ng bagong kahulugan sa utang na loob. Hindi siya pwedeng gamitin para manakit. Hindi siya dapat maging lisensya para sa abuso. Tama. Tapos yung lakas na galing sa sarili mo kakayahan at kung paano yung tagumpay mo na pinaghirapan mo, pwede mong gamitin para mag-set ng healthy boundaries. Oo, mga hangganan para protektahan yung sarili mo. At para sa iyo na nakikinig ngayon, naisip mo ba kung may mga pagkakataon sa buhay mo na parang yung obligasyon o yung utang na loob ay naging parang kulungan? Isang bagay na pumigil sa'yo. Magandang tanong yan. So, ano yung takeaway natin dito? Siguro, isang mahalagang punto ay yung pagbangon mula sa hirap o sakit. Hindi laging kailangan ng reconciliation. Hindi laging kailangang makipag-ayos. Lalo na kung yung terms galing pa rin sa mga taong nanakit sa'yo. 'Di ba? Minsan, yung pag-unlad mo mismo, yung pamumukakad mo sa kabila ng lahat. Yun na yung pinakamalakas na statement. Oo, yun na yun. At bilang pangwakas na pagninilay para sa'yo, nabanggit sa kwento yung pagbibigay ng safety and love sa inner child kahit huli na. Pag-isipan mo nga, paano mo kaya maibibigay sa sarili mo ngayon yung mga bagay na marahil ipinagkait sa'yo dati? Pero hindi bilang ganti. Hindi bilang ganti kundi bilang tunay na paghilom, bilang self-care, paano mo aalagaan yung sarili mo ngayon sa paraang kailangan mo noon. Yun siguro ang magandang pag-isipan.